will be worse than dati kasi you have 2 lanes already na original na dedicated ngayon sa bus carousel na hindi madadaanan ng whether private or public, no? So, yung natitirang lane, tatanggalan mo ng 2 lane para sa bus. So, ilan na lang matitira sa private. Ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Ariel Linton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Opo, Attorney, unahin natin itong balitang ang pagsasara ng bus lane, EDSA bus lane po dahil nga sa pagsisimula din ng EDSA o ng rehabilitation nito. Kayo ho ba ay tutol at o pabor dito? Well, kung ang pagsasara ay para i-rehabilitate, then ibig sabihin bubuksan ulit. Pero kung ang pagsasara ay permanente, ay tutol po kami doon. Dahil ayon sa dato, sa isang taon, milyon-milyon po ang maapekto ang commuters dyan. Dahil yan po yung kanilang means of transportation, no? na mabilis-bilis kaysa sa iba, no? Kasi pag nakasakay ka dyan, mabilis na. Ang bumabagal lang o nadadagdagan lang yung trip mo kapag yun nga, kinakailangan mong pumila ng mahaba, umakyat ng mataas, pero maginhawa na kapag nakasakay ka na dyan. Opo, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kabilang po doon sa mga hakbang sa rehabilitasyon, ito pong paglalagay ng reinforcements sa mga concrete pavement ng EDSA at ang pag-a-apply po ng asphalt overlay na may anti-rotting modifiers. Sa tingin po ninyo, ito yung best way na? Parang best option po natin, wala nang ibang option upang mapaganda natin ang ating EDSA busway. Kailangan handa tayo sa alternatibo. Hindi pwede na, okay, gagawin natin, sana muna tayo, tapos nakaiwan tiwangwang yung ating pong mga pasahero. Dapat paghandaan muna yung alternatibo sa mo paggawa kung kinakailangan. Kasi hindi naman 2 araw lang gagawin yan, 1 linggo. That will take some time. No? At paano na lang yung mga pasaherong maapektuhan. So they need to give the passengers the alternative habang ginagawa po to. Dahil matagal po yan bagong matapos po nila yan. Opo, ang sinasabi po nila, paliwanag, ay pansamantalang gagamit ng ibang lanes po sa EDSA ang mga bus habang ginagawa po yung mga... Saan lane yun? Kasi kung ang mangyayari dyan, so pasasara nila yung 2 lane. So, hanapan ng isa o 2 lane ulit. Di kikitid na po yung EDSA. Baka sa isang 2 lane na lang matitira dyan para sa private vehicle. Talaga pong kalbaryo yan. No? Mas matinding traffic. So I think they have to have another alternative na hindi kakain ng lane sa EDSA na magdudulot ng mas malaking traffic. Hindi. Kasi habang ginagawa, hindi mo madadaanan yung original bus lane ngayon. Ililipat mo ngayon sa ibang lane sa EDSA. So, saan mo ililipat? Most probably, ililipat yan doon sa farthest right side. So, 2 lane doon. Ilan na lang matitira para sa private. Yeah? Parang ang nangyari, Attorney, mauulit yung dati na siste kung saan dadaan itong mga bus. It will be worse than dati kasi you have 2 lanes already na original na dedicated ngayon sa bus carousel na hindi madadaanan ng whether private or public. No? So, yung natitirang lane, tatanggalan mo ng 2 lane para sa bus. So, ilan na lang matitira sa private. So, I think ang alternatibong kinakailangan nilang ihanda dyan. For instance, mas maraming bagon sa MRT. No? Mas maraming babiyahing train doon. Kasi kapag sinaran mo yan, kalbari pong matindi yan.
Opo. Although we know that that is for the improvement of the EDSA bus lane, pero matagal na panahon yan na bago matapos. Opo. At siyempre bukod sa mga bus, attorney, hindi ho ba yung mga ambulansya, kung may mga emergency, dyan po dumadaan sa bus lane? Wala na. Hindi na abutin ng buhay yung pasyente pag diyan ka dumaan. Opo. Malabong-malabo ng mga ligtas yun. Sa grabe ng traffic dyan kapag ka natuloy yung kanyang balak. Ang tingin ko, bago po nilang ipasagawa yan. Kasi maganda yung i-improve mo yan sa bus lane. Pero bago mo gawin yan, kailangan maging handa ka. No? Parang paglilipat ka ng bahay. Lilipat ka ng bahay na mas maganda. Pero aalis ka dun sa bahay mo ngayon, lilipat ka sa maganda, pero hindi ka pa pwede lumipat doon, sakali ka titira. Diba? So kailangan meron kang immediate alternative. Opo. Attorney, kasama ko po si Partner Admar. May mga karagdag katanungan po sa inyo. Attorney, magandang umaga. Nakikita nyo rin po ba na pansamantalang, pwede rin na pansamantala, kasi hindi pa malinaw kung ano talaga yung magiging plano dito, kung magkakaroon ba ulit ng sariling lane ang EDSA busway or idadivert sila sa iba pang mga kalsada. Mainam din po ba na magkaroon ng separate, kung ano yung dati nila na outermost lane, kung yun ulit yung kanilang magiging mahirap din kasi marami ding mga kanto po tayo, marami pong magkakaroon ng abala ba? Ano nasa nakikita po ninyo, attorney? Well, ang nakikita po natin dyan, pag-aralan mabuti ng DOTR. Hindi pwedeng magkamali po tayo dyan at gagastos ka na gagastos na gagastos na tayo dyan sa kanyang mga pagpapagawa. Tapos pag linagay mo sa pinaka-outer post lane, hindi pala uubra. Lalong traffic, sayang lang. So if ang amin pong suggestion, kung mamarapatin, hayaan mo munang ganyan. And then pag-aralan mabuti. Saka na tayo mag-announce sa media na, gagawin natin yan. Kapag kami yung plano natin na talaga, final na yung plan. Kasi hindi pwede na ginagawa mo yan tapos saka ka nagpa-plano rin. No? You cannot plan it, implement at the same time. You have to finish the plan first. No? Buti sana kung ang maapektuhan mong tao dyan, 2, 3, 4, 5 tao, hindi. Millions ang maapektuhan mo. Not to mention yung kanilang, hindi lang yung kanilang travel time, but the impact sa economy. Kaya it's really going to be very difficult na isasuggest mo yan nang wala ka talagang plano na tutugon dun sa mga ina-anticipate nating magiging problema while it is being rehabilitated. Kung maalala po natin, ito nga ang paglilipat ng lane dito sa mga buses po natin. Medyo pahirapan niya ito. Parang naging blessing in disguise po yung nagkaroon po ng pandemya kasi walang traffic during that time kaya nailipat itong Pero ang mahirap ngayon, ongoing yung traffic at meron silang gagawing pagkukumpone. Doon pa nga lang sa every weekend na mga pagkukumpone sa ilang portion ng kalsada, nagkukos na nga po ng traffic attorney during weekends ito. Paano na lang kaya po kung gagawin ito daily po? Opo, totoo po yan. Araw-araw na yan. Na pagpapagawa. Buti sana kung 1 linggo lang hindi naman po 1 linggo lang yan. Opo. Nakikita nyo rin po ba kung if ever talaga na ituloy ito, dapat ding ihanda nila itong ating mga mass transpo, like kagaya dito po sa ating mga tren. Babalik ulit tayo doon sa isa sa mga problema na talagang super siksikan po. Kasi malaking tulong itong EDSA busway para at least mahati yung mga natin, mga pasahero, either mag-MRT sila or mag-bus carousel. Totoo po yan. Kung
ang inaasahan nila yung present capacity ng MRT para saluhin yung mga madi-displace na pasahero, hindi po hindi kakasya yan. Hindi po uobra. Makakita tayo ng yung mahabang pila ngayon sa MRT, baka triplehin mo yan, mas mahaba pa. Opo. Wala na rin po kayong nakikitang magiging masamang epekto nito or disadvantage para sa mga public utility buses po? If ever na matuloy din ito? City buses, kamo? Opo. Ito pong mga magiging apektado po ba sila? Or magdedepende ito kung magkakaroon din sila ng sariling lane po ulit? Mainam yung may sariling lane. Yung mga public transport. Even when I was still with LTFRB, I advocated already for a dedicated lane sa mga public transport, not only in EDSA but elsewhere. Yung panahon na yun, maluwag-luwag pa yung Commonwealth. And I already said na Commonwealth will be the next EDSA in a few years. And look at Commonwealth now, talagang sobrang traffic rin. And problema, hindi po nahanda yung dedicated lane dyan para sa public transport. So ang ating pong mga kalye dapat, may plano kasi ang problema, gawa ka lang ng kalye, bahala na. Hindi, kailangan, alam mo yun, itong lane na to for public transport, meron kang bike lane, meron kang sidewalk na madadaanan ng pedestrian. Kaya may plano yung kalsada mo. Then marami sa kalsada natin in existence, wala namang bike lane. Tapos lalagyan mo ng bike lane. Ano mangyayari? Di aksidente. Dahil yung para sa mga pedestrian, kakainin ng bike lane. Andun na rin yung motorcycle. No? So, when we have new roads, kailangan meron ganun features. No? Ngayon, yung mga present ngayon, yan nga, ginagawa natin ng paraan, I don't know kung paano nila magkagawa ng paraan ngayon yan. Yan, katulad sinabi mo, yung EDSA. Diba? So, hindi ko nakikitang madaling basta na lang sarhan yan EDSA carousel o EDSA bus lane at sasabihin na papagawa kasi i-rehabilitate nang wala kang sasalo sa mga madi-displace sa mga pasahero. Oo nga po, kasi nga, gaya nga nabanggit natin kanina, yung paglilipat pa nga dito, maraming dapat na ikonsidera, no? Doon pa lang po sa paglilipat sa inner lane, noong nasa galing ito ng outer lane, marami din silang mga, kumbaga, ginawang hakbang ukol dito. Tapos ngayon, mabubulagan na lang tayo na meron palang gagawin dito na rehabilitasyon. Pero nakikita niyo po ba, sir, how about, ang suggestion po, na magkaroon naman ng 3 numero na kabilang sa number coding kada araw kasi ngayon parang 2 lang ata, no? Nakikita nyo rin po ba yung solusyon or magre-reklamo talaga itong mga motorista natin dyan, mga private? Di bibili na lang ulit na naman ng isang sasakyan. So, dadami lang ang sasakyan. The more you add numbers sa coding, the more vehicles on the road. I don't believe in coding, you know. Ako ang tingin ko dapat bigyan mo ng alternatibong daan, i-coding mo, okay, sige, EDSA coding, sige. Pero how about the other roads na hindi naman ganun traffic? Bakit doon i-coding mo? For instance, okay, coding ngayon, pero may nanguhuli sa Timog, may nanguhuli sa Morato, wala naman traffic doon, di ba? Or kumbaga, kailangan kung may coding ka, piliin mo kung anong kali, no? Yung dapat na doon ng manghuli. Hindi yun lahat. Kasi yun, sa iba, wala naman. Kaya ka nag-coding para ng traffic, makagaan, no? Hindi yung para hindi mo magamit yung sasakyan mo. It is, you're reducing the number of vehicles on the road, no? To reduce the traffic, not to punish the car owner.
you add another number every day, you're punishing already the vehicle owner, yung mga motorista natin. Kasi hindi masolve ng gobyerno yung traffic. O sige, di pasa natin yung hirap sa commuter, sa motorista. Hindi naman po pwede yun. Ngayon kanina sinabi ko, but why it adds vehicle? Kasi ganito, no? So, yung nagkaroon ng original coding, marami dyan, isa lang naman ang sasakyan eh. Di ba? Ngayon, yung isa sasakyan na yun, kaya nila dati na ihatid ng magulang, yung mga bata sa school, yung asawa sa work niya, and then yung si tatay sa work niya, tapos papunta pabalik. One car is sufficient. But because of the coding, maski isang araw lang yun ang apektado. The mentality of most motorists that, ano to? Ay ang hirap sumakay ng public transport, which is true. So ano sinabi? O sige, misis, bibili ako ng isa pang sasakyan para sa araw na coding yun ang gagamitin natin. True enough, bumili sila ng isa. But okay sana if you just use that new car pag coding day ng old car. Hindi. You add another driver in the family. So, dalawa na yung kabiyahe every day sa isang linggo. Naging dalawa na. Si Mrs. yung isa, si Mr. yung isa ang magmamaneho. Now, you want another car, si Kuya naman. So, it adds more vehicle. So, our suggestion is piliin mo saan mo lang dapat yung coding. And then, doon sa mga alternative routes na wala naman, hindi namang makaka-traffic at the same, doon, hayaan mo doon dumaan. Para sa ganon, you don't add burden to motorists because they have an alternative route where coding is not necessary to be implemented. Opo. And nakikita niyo rin po ba, attorney, na mas malubha pa ito sa taunan natin na experience na traffic sa holiday kung maaring matuloy ito na magsara ang EDSA bus lane? Sana hindi na nila paabutin sa holiday season, pero pag umabot yan, which I think, alam mo naman ang bagal ng natin, ng mga infrastructure, no? Aabutin yan, hindi lang isa, dalawang holiday season. Opo. Attorney, siguro huli na lang, itong dagdag singil naman po dyan sa NLEX, kayo ho ba ay pumapabor dito? Hindi po, no? Ang justification nila dyan, siyempre, meron daw mga gagawin mga andyan. Siguro ang mga motorista lang siguro matanong natin kung masaya ba sila sa present situation ng mga tollways natin. Kung okay, but I think, example na lang, yung mga tollways natin nagta-traffic na rin. No? Tingnan mo yung mga skyway, nagta-traffic din yan. The design, no, with all due respect sa nag-design yan, imbudo. Pero tulad nun, pagka kagaling kang south, and then bababa ka sa Quezon Avenue, exit. Abay, malayo pa, makikita mo, sobrang traffic na. Bakit? Pagdating ka sa Quezon Ave, isa lang ang butas doon, sumasabay sa traffic sa bababa, sa Araneta Avenue. And then, konting metro na lang, kakanan ka, traffic naman yung Quezon Ave, kakanan from Manila to Quezon City. So, nag-iimbudo yun. No? So, motorists cannot really feel na ito bang binabayad ko, may additional na convenience sa akin. No? Because, hindi. Kaya ka nagbabayad sa toll para mabilis yung biyahe mo. At maginhawa. So, ang amin pong take dyan, mag-conduct ulit ng public hearing, no? And let's see, baka naman, no? Hello? Hello? Go ahead. Yes, sir.
ito medyo mababa ng konti but I hope it can accommodate some of your time. Yes po. Tingnan natin kasi yung kontrata ng gobyerno sa mga nag-ooperate ng tollways. Let's check it out. No? Reviewin natin. Ano ang sharing ratio nila dyan sa dun sa kinikita dyan. And let's see, yan ba, hindi pa ba sapat sa inyo yan? Na yan sharing nyo, ganyan nakalaki? I think we have to review the contract ng mga nag-ooperate ng toll ng gobyerno. Tingnan natin, baka may makita tayo sa kontrata naman dyan na magamit natin sa ikabubuti ng ating pong mga motorista. Opo. Pero para po doon sa mga motorista na kontra, tulad po ninyo, may remedyo pa ba na mapigilan ito dahil nagsimula na nga itong dagdag singil dyan sa NLEX? Husgado ang remedyo dyan. Kung meron magsasampa ng kaso sa husgado para ipahinto yan. Kung wala, talagang implemented na yan. Well, siguro, Attorney, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan sa mga oras po ito. Well, alam natin na hindi madali ang problema ng transportasyon, kasama na dyan yung traffic. Ang atin pong sanang pwedeng isuggest ay ang pamahalaan, bigyan po ng priority ang public transport, no? Sa ating pong sa budget at sa ating implementasyon. Kasi hindi naman pwedeng patsi-patsi tayo dyan. Matagal na problema na yan. Okay, we probably did the right move na meron tayong proactive na bagong department secretary, si Secretary Vince, but we have to support him not by talks only, but by bigyan natin ng magandang na may budget yan para sa implementasyon, yung mga right of way para umusad na yung mga proyekto ng pantransportasyon, kaagad ng magawa, no? Mabuksan na yung mga right of way. Kailangan tulungan po natin yan. Hindi pwedeng maglalagay ka lang ng bagong tao and at the same time, sige, bahala ka na dyan. Hindi pwede yun. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, maraming salamat.